Salamat, Panginoon, tinawag mo ako. Ano pa ating sasabihin? Salamat, Panginoon, tinawag mo ako. Handa na po kayo? Isa, dalawat kalahati. Ano po? Tatlo. 1, 2, 3. Salamat, Panginoon, tinawag mo ako. Palakpakan natin ang pagkakas. Please be seated in the presence of God. Pinagpalang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Nagagalak po ang aking puso na muling makarating dito po sa inyong gawain at makapagbahagi po ng salita ng Diyos. Amen. Tuwing araw po ng Biyernes ay meron din po tayo misa sa ating pong opisina sa Amorsolo, Makati. So galing po ako doon kanina, nag-serve 11 to 12. Pagkatapos po, nananghalian lang, tapos biyahe na po ako papunta dito. Sakto pagdating ko po dito, wala pa ang karamihan sa inyo. Halos kakabukas pa lang ng simbahan. At mayroong Lumina, may rosary kanina, andirito po ako. Sabi ko, Lord, nawa, maraming mga anak si El Shaddai, marami kang mga anak na dumating mamaya. At alam niyo po, nagulat ako kasi nandito lang ako nakapwesto habang nagpe-praise and worship. Pagdating ko po dito sa pulpito, nang makita ko kayo, wow! Sabi ko, Lord, anniversary ba ito? Napakarami po ninyo. Purihin natin ang Panginoon. At sa totoo lang po, itong ating pong outfit ngayon, iti sinusuot ko lang kapag anniversary. Binigay sa akin ito na aking brother husband kanina. Sabi niya, ito isuot mo. Sabi ko sa kanya, hindi naman nila anniversary. Ang sabi niya sa akin, basta iyan ang isuot mo. Tapos, na-realize ko naman po, may malaki naman kayong electric pan dito. Kaya hindi naman ako masyadong pagpapawisan. So, balik kanina, habang nag-Lumina, hanggang tayo mag-praise and worship, hanggang sa ngayon, hindi pala umaangat yung inyong electric pan. Naka-long sleeves pa naman po ako. Pero ayos na rin. Alam mo kanina, nung sinabi ni Father na itong pinagdaraanan natin ngayon, isipin na lang natin na ikay naiinitan ngayon, wala pa yan sa kanilig ng dinaanan ni Jesus, ng tinanggap ni Jesus, ng naranasan ni Jesus sa Kalbaryo para sa ating lahat. Kaya nung sinabi yun ni Father kanina, napaluha ako, sabi ko, oo nga, kami mainit lang, nagre-reklamo na, hindi lang umaandar ang electric pan, nagre-reklamo na. Samantalang si Jesus, ipinapasan sa kanya ang krus, ipinako siya sa krus, nagreklamo ba siya? Hindi. Tinanggap niya yun para sa ating lahat. Tinawag ka ni Jesus, kaya ka nandito ngayon. Tinawag tayo ng Diyos, kaya tayo nandito ngayon. Sabihin sa iyong katabi, kapatid, tinawag ka ni Jesus. Sino sa atin dito, nagpunta siya dito para kay Lord, taas ang kamay. Meron po ba nandito kasi napilitan lang? Meron po ba nandito kasi hinataklang sa kanyang kapitbahay, nawawala? Nawa nandito tayo lahat sapagkat ito'y ginagawa natin para sa Diyos. Sapagkat alam natin may Diyos na nagmamahal sa atin at pagpunta natin dito, ito rin ay pagsasabi natin sa Panginoon, Lord, minamahal ka rin namin. Purihin natin ang Panginoon. Sino po sa atin nandito na kanina pa lang sa banal na misa? Taas ang kamay. Sabi mo sa iyong katabi, kanina pa lang, galang-galang pinagpala. Kanina pa lang po sa banal na misa, nang tanggapin natin ang banal na katawan at dugo ni Kristo, ganap na tayong pinagpala ng Panginoon. Tinanggap natin kanina sa banal na misa, mismong si Kristo na ating Panginoon. Ito pong healing message, itong pakikinig natin ng salita ng Diyos,
Pero kanina pa lang sa banal na Eucharistia, ganap ka ng pinagpala ng Diyos sapagkat tinanggap mo na siya, tinanggap na natin siya sa ating mga buhay. Pero ito, nung nakaraan ng Sunday, meron kong pinag-iwang simbahan. At ano pong tawag doon? The Corpus Christi Sunday. Ito ba na? Corpus Christi Sunday ay ibig sabihin, Corpus Body. Christi Christ, the body of Christ. Na ipinapaalala sa atin na mahalaga pala tayo nagsisimba. Na mahalaga pala na tinatanggap natin ang banal na katawan at dugo ni Kristo. Na mahalaga pala hindi lang tayo babad sa banal na gawain ni El Shaddai. Na mas mahalaga pala babad ang ating sarili sa bawat banal na misa. Amen. At ito po, sa darating na Sunday, o kaya naman po kung kayo ay magsisimba sa Amben, araw ng bukas, kasi Biyernes na po ngayon, ang bilis ng araw, ano? Ha? Tingnan niyo po yung katabi. Di ba? Parang kailan lang, baby lang siya, ang cute-cute. Ngayon, medyo nakaka-cute na. Ang bilis ng araw, ang bilis ng paglipas ng panahon. So kung kayo po magsisimba araw ng bukas, sa Amben, ang tawag po dyan ay anticipated Mass. So in other words, pag kayo nagsimba bukas sa Amben, you are already fulfilling the Sunday obligation. Para na rin po kayo nakapagsimba para sa araw ng linggo. Kung kayo naman magsisimba sa araw ng linggo, ito pa rin po yung ebanghelyo babasahin ni Father o kaya ng obispo. At ito po yung patungkol saan? Sa darating na Sunday, meron po dakilang kapistahan din. Dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Sino po? Si San Pedro at si San Pablo. Sino po nakakakilala sa kanila? Taas ang kamay. Ako, sister, yung kapitbahay ko, ang pangalan Pedro at saka Pablo. Sino ba yung tinutukoy dyan? Hindi. Sino po tinutukoy dito na Pedro at Pablo, ang mga tinawag ni Jesus? At alam mo, si San Pedro at si San Pablo, sila'y haligi ng ating pananampalataya bilang mga Katoliko. Sila'y haligi ng ating simbahan. At kung ating titignan, sa totoo lang, magkaiba sila ng pinanggalingan. Si San Pedro po galing saan? Sa Galilea. Si San Pablo galing saan? Sa Cilicia. Na ngayon ay Turkey. Si San Pedro po, anong trabaho? Mangingisda, fisherman. Si San Pablo, anong trabaho? Tent maker. Tagagawa ng polka. Si San Pedro, itinanwa si Jesus ilang beses? Tatlong beses. Si San Pablo, persecutor ng mga Kristiyano noon. Ibig sabihin, isa siya sa mga umuusig, sa mga nananampalataya kay Kristo. Yan si San Pablo. Subalit, nang magkaroon ng conversion ng kanyang buhay, hindi na siya yung nag-uusig. Siya na ngayon yung inuusig. Ano po, iyon yung pinagkaiba nilang dalawa. Pero anong pinagkatulan nila? Parehas sila tinawag ng Panginoon. Sabi mo sa iyo katabi, tinawag ka rin ng Panginoon. At ito po, grabe. Pag tinignan natin at pinalikan natin, ang pagtawag pala sa atin ng Diyos kakaiba, hindi lang tinatawag ni Lord yung mga
broken-hearted. At marahil tayo kung nandito ngayon, gaya ni San Pedro at ni San Pablo, may kanya-kanya din tayong nararanasang brokenness sa ating buhay. Marahil ang iba po sa ating broken family. Hiwalay ang magulang, hindi magkakasama ang mga anak, masamang pamilya, broken family, broken houses, broken homes. Ang iba naman po sa atin, broken bones. yung kasukasuan, ang bali-bali. Masakit ang tuhod, masakit ang balakang, masakit ang likod. Yung iba naman sa atin, broken? Broken yung pulsa. Sabi ni Brad, pulsa. Lalo ngayon, kumakatok na naman sa bahay natin si Judith. Judith ng kuryente, Judith ng tubig, Judith ng wifi, Judith ng tuition fee ng inyong mga anak, ng inyong mga apo. Pakiramdam natin yung mga bulsa natin broken. Kasi hanggang ngayon, wala kang pambayan. At ang iba naman po sa atin, broken, spiritually. May tampo sa Panginoon. Ayaw nang magsimba, ayaw nang dumalo sa bahay ni El Shaddai. Sa madaling sabi, lahat tayo may brokenness na nararanasan sa ating buhay. Pero ito po, katulad ni San Pedro at ni San Pablo, nang sila'y tumugon at nag-yes sa pinagagawa sa kanila ng Diyos, yung kanilang pagkatubo, yung kanilang pagkasira, yung kanilang pagkawasan, muling binuo at pinaganda ng ating Panginoon. Amen. From brokenness to brokenness, muli silang binigyan ng panibagong buhay ng Diyos. At marahil alam niyo po, kung kami wala pa sa gawain ito noon, ang nanay at tatay ko po na nag-aaway. Kaya sa bahay po namin, laging may World War 24. Magugulat ka na lang pag madaling araw, may mga naglilipan na mga plato, serola, bakit? Kasi ang tatay ko po noong araw, mabarkada. Idol na idol pa naman si Eddie Peregrina. Mahilig mag-video. Mahilig po sumali sa mga jamboree. Pag may fiesta sa aming baryo, sali na sali sa mga patimpala. So, umuwi po siya. Yung madaling araw na. Tapos, pag-uwi niya, lasing pa. Ang nanay ko, mainit ang ulo. Ang nanay ko pa naman po noong araw, pag uminit ang ulo noon, maglalayas. So, ang nangyayari, pag nag-aabit po sila ni Papa, naglalayas ang nanay ko, kasama kami maliliit na mga anak nila. Tatlo pa lang po kami, kasama kami ng nanay namin, maglalayas. Tingnan nito. Nang maglayas, one time nang maglayas ang nanay ko, ay hindi pa po puso noong araw yung madedetect mo yung iyong asawa kung nasaan. Hindi ka tulad ngayon, may cellphone, makikita mo yung asawa ko kung nasaan ngayon. Madaling malukit. Noong araw, walang gano'n eh. Kaya pag naglayas ang nanay ko noong araw, hirap ang tatay ko kung sa siya namin. Ngayon, ang ginawa ng tatay ko dahil ng pride din, isang beses talagang pinairal niya yung pride niya. Hindi niya hinanap si mama. Patigasan silang dalawa. Ngayon ito, so mag-isa, ang tatay ko doon sa bahay namin. Sakto, binuksan niya ang TV. Pagbukas ng TV, may nangangaral ng salita ng Diyos. At anong sabi ng nangangaral ng salita ng Diyos? Tatay ko lang nasa bahay, siya lang ang nakakarinig. Ikaw na nilayasan ng iyong asawa. Sabi ng tatay ko, parang ako yun ah. Hanapin mo na yung asawa mo. Sunduin mo na yung asawa mo. Kasi pumunta-punta na yung ilaw sa simbahan. Mawawala na tulungan ng kuryente. Sunduin mo na yung asawa mo sapagkat ang pinag-isa pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalayin ng tao. So nakarinig po yun ng tatay ko, nangaral ng Panginoon sa tatay ko, pinausap siya ng Panginoon, hinipon ni Lord yung puso niya sa pamamagitan ng ating minamahal na puno ng ito na si Brother Mike. Ang
Alam niyo po kung saan hinahanap si Mama? Sa simbahan ng San Agustin, Baliwang, Bulacan. Nang nakita niya ang nanay ko sa simbahan, niyakap niya ng mahigpit. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Nagkasundo ulit sila. Anong ipinapaalala sa atin? Kapag pala tayo'y nakinig sa salita ng Diyos, isinabuhay ang pinagagawa ng Diyos, aayusin ng Diyos ang bawat kusok na meron. Gaya ni San Pedro at ni San Pablo, from brokenness to wholeness. Muli silang binuo ng Panginoon. Binigyan sila ng halaga ng saysay ng Diyos. At ito pangalawa, sabi mo sa iyo katabi, pangalawa na. Kasi pumupundak na yung ilaw. Pangalawa, si San Pablo po, gaya ng aking binanggit kanina, persecutor. Inuusik niya yung mga mananampalataya, yung mga sumasamba, yung mga naniniwala kay Kristo. From persecutor to apostle. Persecutor siya noon, pero ngayon, binigyan at pinagkatiwalaan ng misyon ng Panginoon. Si San Pablo po, ang naging focus niya sa pangangaral ng salita ng Diyos ay yung mga Gentiles, yung mga Hentil. Sino yung mga Hentil? Sino yung mga hindi Jew? Sino po yung kabilang tayo doon? Sabihin sa iyo katabi, kabilang ka doon. Kabilang ka doon. San Pablo, tayo yung kanyang naging focus sa kanyang pangangaral. Si San Pedro, ang naging focus niya sa kanyang pangangaral ay yung mga Hudyo. Ngayon, sa tulong ni San Pablo, tayo'y nakakilalang lahat kay Kristo. Kaya pansinin po ninyo sa Biblia, maraming mga sulat si San Pablo. Di ba ba? Sulat ni San Pablo kay Timoteo, sulat ni San Pablo kay Filemon, sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto, sulat ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica, sulat ni San Pablo sa mga taga-San Roque Parish. Inabot tayo ng salita ng Diyos sa tulong at sa pamamagitan ni San Pablo. Kasi yung focus ng kanyang pangangaral ay para doon sa mga hindi Hudyo, sa mga hentil, kabilang tayo doon. Alam niyo nang makilala na si Kristo, talagang yung mission na, yung focus na kay Kristo na. Yung buhay niya, ipinagkatiwala niya sa Diyos. At ito po, merong unforgettable moment At ito, favorite kong kwento ito na nangyari kay San Pablo. Alam niyo po, nabilang po silang dalawang Silas dahil sa kanilang pananampalataya. Nang sila po ibinilanggo, nakakulong, nakapilit yung pinto, nakalak. Habang sila nasa bilangguan, ang ginawa po nila, they still sing songs of praise. Sila nag-praise and worship pa rin. Sila umawit pa rin para sa Panginoon. Habang sila nakakulong, kumakanta pa rin sila para sa Panginoon. Sumasayaw pa rin sila para sa Panginoon. At alam niyo po, habang sila sumasayaw, nagka-praise and worship, no? Maya-maya, biglang nakalag yung tali-kala ng kulungan. Biglang naanlag, biglang natanggal yung lock. Ay mayroon pong guardia, may guard doon sa labas. Alam niyo po ba, sabi sa Biblia, nung makita ng guardia na yung tali-kala, yung lock ay biglang bumukas, yung guardia gusto na magpakamatay. Tanungin niyo po kung bakit. Sapagkat dahil natanggal yung lock, pwede nang makawala, pwede nang umalpas si San Pablo at saka si Silas. Ngayon, dahil siya yung guard, siya yung nagbabampayarin siya kapag nakawala sila. Kaya, gusto na na magpakamatay. Ngayon, eto, nung gusto na na magpakamatay, anong sabi ni San Pablo at ni Silas? Huwag kang mag-alala. Kahit bukas itong pinto at kahit pwede na kaming tumakas, huwag kang mag-alala, hindi kami tatakas. Dito lang kami, magpupuri pa rin kami sa aming Panginoon. Alam niyo mo, yung guard na iyon,
conversion, naging Kristiyano din. Naawahan nila ng kanilang pananalig at pananampalataya. Ganda ba naman yun? Sa totoo lang, itong mga santo natin na ito, itong mga apostol na ito, grabe yung mga pinagdaanan nila, lalo yung mga unang panahon. Yung iba mo, ibinibitid pati warin. Yung iba mo, ano ginagawa sa kanila? Ipinapakain sa Diyo. Yung iba, ano ginagawa sa kanila dahil sa kanilang pananampalataya? Pinaurusahan, pinapumuhunan, grabe. Subalit, patuloy pa rin nilang pinaninindigan ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Katulad ni Pablo, persekutor siya noon. Subalit binago ng Diyos ang buhay na at ang puso na. Naging apostol siya ngayon. Naging tagasunod siya ni Kristo ngayon. Marahil yung iba po ninyong mga anak, mga pasaway. Marahil yung ilan mo, yung inyong asawa. Mabait. Sa sobrang bait, ayaw mo pagalugin sa gawain ni Elshadai. Marahil meron tayo mga tao hindi natin mga kasundo. Marahil may mga taong sumusubok sa ating pong pasensya. Pero itong paalala sa atin, gawan ka man ng hindi mabuti ng iba, gumawa ka pa rin ng mabuti sa kanila, sapagkat ika'y tagasunod ng Diyos na mabuti. Kahit anong gawin ng ibang tao sa atin, patuloy pa rin natin ipakilala sa kanila na may Kristo muling nabuhay sa ating mga buhay. Maging tagasunod tayo ni Kristo, hindi lamang kapag nandito sa simbahan. Maging tagasunod tayo ni Kristo kahit saan tayo naroon. At ito po, pangatlong ipinapaalala sa atin. Sabihin mo sa iyo katabi, pangatlo na, uuwi ka na. Pangatlo na po, bagamat magkaiba ng pinanggalingan si San Pedro at si San Pablo. Saan galing si San Pedro? Sa Galilea. Si San Pablo, saan galing? Sa Turkey, sa Cilicia. Si San Pedro, mangisda. Si San Pablo, tent maker, tagagawa ng polda. Si San Pedro, ang focus niya sa kanyang pangangaral ay mga Hudyo. Si San Pablo, ang focus niya sa kanyang pangangaral ay mga Hentil, yung mga hindi Hudyo, kung saan kabilang po tayo. Pero, ito po, both of them, pareha sila, binigyan ng isang misyon ng Panginoon. Pareha sila, pinagkatiwalaan ng misyon. At ano yung misyon? Ipalaganap ang salita ng Diyos sa ibang panig ng mundo. Tingnan nyo nga po inyong katabi. Gumagalaw ng balang. Buhay pa po ba? Sino sa atin dito tumitibok pang puso, tasang kamay? Ayun. Sabihin sa iyong katabi, buhay ka pa? Buhay ka pa. Dahil may misyon ka pa. May misyon ka pa. Ha? Kaya tayo buhay pa sapagkat may misyon pang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Sapagkat kung tapos na yung misyon na pinagagawa sa iyo ng Diyos dito sa mundo ito, aba, kahit magsimba ka lang, dumalo ka sa simbahan, pikit mong mata mo, matulog ka, maya-maya hindi ka na magigising. Kasi sabihin mo, tapos na yung misyon mo. Di ba man, kung minsan magugulat ka na lang, yung kasama mo ngayon, bukas makalawa, mababalitaan mo. Wala na, pinuha na nila eh. Mission accomplished na. Di ba? Pero tayo ito pa. Pero ikaw at ako, nandito pa. Ibig sabihin, may pinagagawa pa sa atin ng Diyos. At ano po yun? Ang ibahagi siya sa iba. Ang ipakilala siya at ang kanyang kabutihan sa iba. Eh, Sister Emma, hindi naman ako maalam sa Biblia. Paano ko ipapakilala si Jesus? Hindi
hindi ko naman kabisado ang Bible word for word. Paano ko maipapakilala si Jesus? Sa pamamagitan ng ating pamumuhay, maaari natin maipakilala si Kristo. Sino po sa inyo may mga Facebook, taas ang kamay? Ito, favorite kwento ko ito eh. And this is a true to life story. Alam niyo po, mayroong nag-trending sa social media, sa Facebook. This is a social experiment. Yung foreigner, nagtanggap po siya na mahirap. Kasi gusto malaman ng foreigner kung sino yung may magandang puso na tutulong sa kanya. So kahit mayaman siya, may kaya siya, nagtanggap siyang mahirap, nagtanggap po siyang taong grasa. No? Yung buhok niya, dinumihan niya, yung mukha niya, inumingan niya, yung damit niya, pinunit-punit niya, yung parang maging mukhang mahirap talaga siya. Ngayon, una nang pinuntahan, punta po siya sa mall. Doon siya nagpunta sa may bilihan ng kape na mamahalin. Yun dito, kung alam niyo po kung saan yun. Yun dito, isang basong kape, nasa 200 pesos na higit. Doon siya pumunta. So sa madaling sabi, yung mga tao yun, may kaya. Bakit? Yung kape pa lang, mamahalin na eh. Ako nga, 3-in-1 lang, okay na eh. So ngayon, doon nagpunta itong foreigner na nagpanggap na mahirap. Kami humingi siya ng tulong sa mga naroon yung mga humingi ng kape. Kahit isa, walang nagbigay ng tulong sa kanya. Maya-maya lakad siya, lakad, punta sa palengke. Pagdating sa palengke, naroon yung mga namimili ng mga baskets na malaki. Sa madaling sabi, dahil may dalang basket na malaki, maraming pera. Doon siya humingi ng tulong. Kahit isa, walang nagbigay ng tulong sa kanya. Maya-maya lakad pa, lakad. Pagdating na doon sa ilalim ng puno ng mangga, kuwari, hingal na hingal siya, pagod na pagod siya, uhaw na uhaw siya. Doon sa ilalim ng puno ng mangga, may nagtitinda po ng buko juice. Nakakita na tayo ng buko juice vendor, yung may buko, tapos may titinda ng juice. So, ang ginawa ng buko juice vendor, nakita niya yung nagpanggap na mahirap, yung buko na uhaw. So, nag-initiate siya na bigyan ng buko juice, yung malaking cup, itong nagpanggap na mahirap. Tapos, tinanong niya, taga saan ka? Siyempre, itong nagpanggap na mahirap, talagang acting na lang. Kumari, malayo yung lugar na pinanggalingan niya, wala na siyang pamilya. So, ang ginawa po nitong buko juice vendor, bukod sa nagbigay siya ng isang basong buko juice, doon sa nagpanggap na mahirap, nagbigay pa po siya ng 100 para may pang-uwi, para makauwi na yung may pamasahe. Ito pong pulubi na ito, itong taong grasa na ito. So, madaling sabi, pag ating tinignan, yung hindi mo inaakalang magbibigay ng tulong, yun pa yung nagbigay ng tulong sa kanya. So, grabe. Tapos maya-maya po, in-reveal na nitong foreigner na hindi naman talaga siya mahirap. Yung 100 na ibinigay sa kanya, pinalitan mo niya ng 5,000. Binigyan niya ng 5,000 yung buko juice vendor. Ayaw lang gawin yung buko juice vendor. Bakit? Sabi niya, hindi pa mahirap ka lang. Bakit ako ngayon yung binibigyan mo? Hindi siya makapaniwala. Sabi niya, hindi. May kaya talaga ako, pero gusto ko lang malaman kung sino yung may mabuting kaluluwan. Para sa'yo talaga yan. Dahil mayroon kang mabuting puso at naging biyaya ka sa akin, babahaginan din kita ng biyaya at pagpapalang tinanggap ko. So binigyan niya ng 5,000, may nagtitinda ng buko Diyos na may mabuting puso. Alam mo, yung reaction ko nung nagtitinda ng buko, iyak siya ng iyak. Hindi luha ng kalungkutan, luha ng kagalakan. Tuwang-tuwa siya. Hindi niya in-expect na nung araw na iyon, may ganong kalaking halaga siyang matatanggap. Iyak ng iyak, maya-maya sa mga ng camera, matalikod siya, tumatalikod dahil iyak siya ng iyak. Alam niyo po, mapatutok ng camera sa likod niya, yung t-shirt niya,
prayer partner pala. Hindi naman yung pangalan niya ang natanyag sa buong mundo. Pangalan ni El Shaddai ang naipakilala niya sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa kabutihang kanyang ginawa. Amen. Sabi, kung wala ng araw ngayon, sunod-sunod yung mga blessings na tinanggap niya. May mga nag-comment, nahanap siya kung taga saan, bibigyan siya ng pera, bibigyan siya ng pagsimula sa negosyo. Yung napakinggan ng salita ng Diyos, isinabuhay niya. Pag tayo'y patuloy na naging biyaya at pagpapala sa iba, idadami din ng Diyos sa iyo ang biyaya at pagpapalang nagmumula sa Kanya. Marami po siyang naakay, papalapit sa gawain ni El Shaddai sa tulong po ng video na yun. Galing ano? Na sa pamamagitan ng kanyang ginawa, sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay, nakapag-akay siya ng ating mga kapatid papalapit kay Kristo. Nagampanan niya yung misyon na pinagagawa sa kanya ng Diyos. Kahit po Diyos vendor na, tingnan po natin na simple lang yung uri ng kanyang pamumuhay. Subalit sa nangyari iyon, mission accomplished siya. Bakit? Sa pamamagitan ng kanyang ginawa, marami siyang naakay na ating mga kapatid papalapit kay Yahweh El Shaddai. Kapigin ko yung iyong kapatid, nawa, tayo rin, maging daluyan ng biyaya at pagpapala ng Diyos para sa iba. Galing ano? Katulad mo ni San Pedro, katulad ni San Pablo, tayo rin, iba-iba rin yung ating pinanggalingan. Yung iba po sa atin, makagaling pa ng Maynila. Yung iba po sa atin, galing ng Quezon City. Yung iba sa atin, taga dito sa Cavite, iba't ibang lugar. May taga Rosario, may taga Tansa, kami yun. Yung iba po sa atin, taga Gentry, iba-iba yung ating pinanggalingan. Pero may iisang misyon na ipinagkatiwala sa atin ang Panginoon. And what is that mission? Na patuloy na ipalaganap ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng gawa, sa pamamagitan ng uri ng ating pamumuhay. Amen. Si San Pedro at si San Pablo, haligi ng ating pananampalataya. Si San Pedro at si San Pablo, patuloy na tumutulong na maipalaganap ang salita ng Diyos na tayo rin. Napakinggan natin ang salita ng Diyos, ihayag natin ang salita ng Diyos sa iba. Sabihin sa katabi-katabi, huwag kang mahihiya na ibahagi si Kristo sa iba. Taas ang kamay na siya'y pinagaling ni Lord. Lahat ng pinagaling ng Diyos, alam na ang pinakasan sa atin ni Lord, maging daluyan din tayo ng kagalingan sa iba. Kapag nakakita ka ng kapatid na may sakit, may karamdaman, lalo yung pinanghihinaan ng loob. Sa totoo lang po, ang isang tao may sakit, may karamdaman, madaling paghinaan ng loob. Madaling paghinaan ng loob. Subalit tayo na nakaranas, na tayo pagalingin ng Diyos, ikaw ang magbigay ng kalakasan kung sa tao pinanghihinaan ng loob. Alam niyo yung simple pong pagtapik, tapikin niyo po inyong katabi. Ayan, yung tap at gaba, na ayos lang yan, maniwala ka sa Panginoon, siya'y kaya kanyang pagalingin. Ano bang uri ng sakit na karamdaman, kayang pagalingin ni El Shaddai? Makikita po ninyo yung tao na nawawala ng pag-asa, magkakaroon muli ng pag-asa. Sapagat ang iyong ipinahagi sa Kanya, na si Kristo na ating pinaglilingkuran, kayang magpagaling. Amen.
lumapit si El Shaddai, taas ang kamay. Parang lahat tayo. Sa totoo lang po, kami rin, mamamanghalan lang tayo kung paano kumikilos ang Panginoon. Yung tipong pag lumapit ka kay Lord, Lord, bukas, puputulan lang kami ng kuryente. Hindi masama, hindi maging totoo sa harapan ng Panginoon. Mas gusto ni Lord yun, na nagiging totoo ka sa Kanya. Kung anong pinadaraanan mo, sabihin mo sa Kanya kasi mas gusto niya yun. Na kapag nahihirapan ka, nakiiyak mo sa Kanya. Kaysa ilapit sa ibang tao, unahan ilapit sa Panginoon. Makikita natin malaya kikilos si Lord. Magugulat na lang tatawag yung iyong anak. Nay, kuhanin mo na yung aking padala sa Cebuana. Nay, i-check mo na yung Gcash mo. May pambayad na kayo ng kuryente. Ang Panginoon kahit nasa inip, malayang malaya siyang kumikilos sa mga taong may pananalig at pananalig. Kapatid, tayo ni San Pedro, ni San Pablo, parehas sila may brokenness sa buhay. Tayo rin lahat may brokenness na nararanasan. Subalit, ang tinitingnan ng Diyos ay yung ating pagsusumikap na makasunod palagi sa Kanyang kalooban. From brokenness to wholeness, patuloy tayong binubuo ng Diyos. Patuloy na binibigyan ng saysay, ng halaga ng Panginoon ang ating mga buhay. Sabi mo sa iyong katabi, mahalaga ka kay Lord. Mahalaga ka kay Lord. Special ka sa Kanya. Pangalawa na itinuturo sa atin, gaya ni San Pablo, siya'y persecutor. Subalit, ginawa siyang apostol ng Panginoon. Marahil ang iba po sa atin, mangingisda, iba sa atin, teacher, iba sa atin, nagluluto, iba sa atin, teacher, gaya ko, iba po sa atin, iba-iba, yung trabaho na ibinigay sa atin ni Lord. Pero gusto ng Diyos, lahat tayo maging tagasunod niya. Gaya ni San Pedro at ni San Pablo. At ito po ang panghuli na itinuturo sa atin. Bagamat iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba-iba yung ating nakaraan. Lahat tayo tinawag sa iisang misyon. At ano yung misyon na iyon? Ipadagana ang mabuting balita ng kaligtasan sa iba't ibang pangit ng mundo. Kaya ngayon pala,